Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Natawagin na lang natin sa pangalang Dennis. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Oy Dennis, sino na naman yung nakaaway mo sa bayang kahapon? Ikaw talagang bata ka. Wala ka nang ginawa kundi makipagbasag ulo. Hindi ka ba nagsasawa? Halos araw-araw, umuuwi ka ng may pasa. Baka sa susunod umuwi ka rito ng nasa ataol na. Wika ng ama na si Tatay Manoy. Habang pinangangaralan ang anak nitong si Dennis. Kakagising lamang ng binata, pupungas-pungas pa ang mga mata habang bumabangon sa higaan. Puno ng pasa ang mukha ng binata at duguan pa ang suot na damit. Ay naku tay, kasalanan ko bang lumaki ako sa magulong lugar? Isa pa, hindi naman ako ang nagsisimula ng gulo Palagi na lang akong nasisisi. Pero hindi nyo man lang itinanong kung ano ba talaga yung pinagmulan. Tugon ni Dennis. Napailing na lamang si Tatay Manoy dahil napagtantong tama ang sinabi ng anak. Pwede ka namang umiwas, pero sinasalubong mo din sila. Kaya hayan, tignan mo yung nangyari sa'yo. Hindi ko nga ho sinalubong tay. Hindi ko lang talaga maaatim na may mga inaapi. Lalo at nakikita ko at alam ko na meron ako magagawa. Yan din ang rason ng Tiyo Malbar mo noon. Pero ginamit niya ang utak niya at sinikap na magkaroon ng direksyon ng buhay. Direksyon baka mo? Paano mo nasasabing may direksyon yung buhay ni Tiyo Malbartay? Tumanda nga siyang binata dahil sa pagiging albularyo. Ay naku tay, huwag mo nga akong itulad kay Tiyo Malbar dahil hindi ko kailanman pinangarap na maging kagaya niya. Balang araw, mauunawaan mo din ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na tularan mo ang tiyuhin mo. Ang gusto kong gawin mo, lagyan mo ng direksyon ng buhay mo, Dennis. Lumilipas yung mga taon, nasasayang sa walang kabuluhan ang buhay mo. Pag-uusap ng mag-ama. Tumayo ang binata at lumabas ng silid. Nagtimpla ng kape at naupo sa puno ng mangga. Sa kabila ng pagpapakita ng kawalang interes sa mga sinasabi ng ama. Napag-isip-isip din ni Dennis na tama ang sinasabi nito. Nang araw ding yun, nagpunta ang binata sa bayan upang maghanap na matinong trabaho. Ngunit dahil kilala itong sanggano sa lugar, walang sino man ang tumanggap sa kanya. Magtatanghali na at tirik na ang araw. Wala pa din itong makitang trabaho. Naupo ang binata sa lilim ng puno. Lingid sa kalaman nitong may matandang nakaupo sa likod. Asar! Nakakaasar naman tong bayang to. Bakit ba walang gustong tumanggap sa akin? Kung kailan naman sinusubukan kong magpakatino, saan naman tumututol yung pagkakataon? Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Ha? Wika ni Dennis habang nakatingala sa langit. Napatayo ito nang may biglang nagsalita mula sa likod ng puno. Ang ingay-ingay mo naman. May nagpapahinga rito Saka hindi ka sasagutin ng mga ulap. Bakit kaya hindi mo tanungin ang sarili mo? Bakit nga ba walang tumatanggap sa'yo? Ano ba ang ginawa mo at ano ba ang pagkakakilala ng mga tao sa'yo? Wika ng matanda. Kanina ka pa ba dyan, tanda?
Hindi man lang kita nakita. Oo, at napakasarap ng tulog ko. Kaso dumating ka naman at nagsimulang mag-ingay. Pasensya na. Di ko naman alam na nandiyan ka pala eh. Sige na, aalis na lang ako. Hindi sa akin ang lugar na ito. Kaya wala din akong karapatang paalisin ka. Manatili ka hanggat gusto mo. Huwag ka lang mag-iingay. Hindi na nga. Maghanap na lang ako ng makakainan. Kanina pa din ako nagugutom eh. Ako nga din eh. Pwede mo ba akong isama? Isama? Wala nga akong kapera-pera. Isasama pa kita. Bakit? Sinabi ko bang ikaw yung gagastos? Bago lang kasi ako rito at hindi ko alam kung saan papalitan ng mga ito. Wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Dennis nang makita ang malalaking butil ng purong ginto na nasa palad ng matanda. Kasing lalaki ito ng dulo ng hintuturo at tinatayang may bigat na 10 gramo ang bawat isa. Nasisiraan ka na ba, tanda? Anong ginagawa mo rito? Bit-bit ang ganyang karaming ginto? Hindi mo ba alam na maraming kawatan dito? Kaya nga hindi ko ito inilalabas. Sa'yo ko lamang pinakita dahil alam kong hindi ka masamang tao. Hindi ko alam kung pinaglololoko mo ba ako. O ano? Hindi mo ba nadinig ang sinabi ko kanina? Narinig ko nga. Isa kang sanggano at walang taong tatanggap sa'yo. Pero hindi naman yun ang totoo mong pagkatao. Alam kong mabuti ka. At hindi rin ikaw yung tipo ng taong manlalamang sa isang matandang kagaya ko. Kaya tara na, samahan mo ko sa pwede nating pagbentahan ng mga ito. Pag-uusap ng dalawa. Sinamahan ni Dennis ang matanda sa kaibigang si Polion, isa sa mga taong nakakakilala sa binata. Anak ng tinapa, Dennis. Saan mo nakuha yung ganito kalaking butil ng ginto? Ayop na yan. Purong-puro eh. Di mo kailangang malaman, Polion. Ano, sasamahan mo ba ako sa sanglaan? Sa palagay ko, walang sanglaan ang bibili ng ganito kalaking halaga ng ginto. Maliban na lang kung dadalhin mo ito doon sa alahero sa kabilang kanto. Kaya nga ako nagpapasama sa'yo dahil ikaw mas nakakaalam at mas katiwa-tiwala pagdating sa mga ganitong bagay. Ano, sasamahan mo ba ako o hindi? Teka, sino naman yung matandang kasama mo? Si Tatang. Teka, ano na nga bang pangalan mo, Manong? Pilipo ang pangalan ko. Ano, matutulungan ba tayo ng kaibigan mo? Oo, pero medyo malayo mula sa bayan yung sinasabi niyang alahero at marami ang mandurugas doon. Ayos lang, kasama naman kita. Wika ni Mang Pilipo. Nang pumayag ang matanda, tumuloy na ang mga ito sa lugar na sinasabi ng kaibigan ni Dennis. Pagkarating sa lugar, pinagtitinginan na sila ng mga taong naroon. Ito ang unang beses na pumasok ang binata sa bahaging yon ng bayan. Kaya naman naiilang ito. Sigurado ka bang walang gustong kumatay sa akin dito? Baka mamaya may biglang sumaksak sa akin sa likuran, Polion, ha? Huwag kang mag-alala dahil walang nakakakilala sa iyo rito. Kung meron man, di mo sila dapat katakutan. Baka nga mamaya, sila pa yung magtago pag nakita ka eh. Pag-uusap ng dalawa. Ilang metro pa ng paglalakad. Huminto ang mga ito sa harapan ng tahanang may malaking pinto. Base sa obserbasyon ni Dennis, tahanan ito ng isang Muslim.
Magantay muna kayo dito ha. Kakausapin ko lang si Arthur. Wika ni Polyon. Matapos ay pinapasok ito ng mga nagbabantay. Naiwan ang dalawa sa labas at sinubukang sumilip ni Dennis. Ngunit kagad itong hinarangan ng isa sa mga gwardyang Muslim. Pambihira naman oh. Sisilip lang, ano ba kasi yung meron dyan mga pare? Hindi sumagot ang mga gwardya. Isinara ng mga ito ang pinto at bumalik sa kani-kanilang pwesto. Maya-maya pa, lumabas si Polyon at inaya silang pumasok. Bitbit nito ang isang pirasong papel. Ipinakita sa mga bantay at hinayaan silang pumasok. Ano naman yung nakasulat sa papel na yon? Sulit kamay ni Arthur. Pahintulot sa inyo na makapasok. Sino ba yung Arthur na yan? Bakit bantay sarado yung lugar na to? Si Arthur, ang pinakamayamang Muslim dito sa bayan. Protektado siya ng mga kalahi niya. Nakikita mo ba yung mga babae at kalalakihang nakatakip yung muka? Sa ilalim na mahaba nilang kasuotan, matataas na kalibre ng baril yung nakatago. Nagulat si Dennis dahil kung titignan sa labas, maliit lamang ang gusali. Ngunit habang naglalakad sila papunta sa kinaroroonan ni Arthur, napagtanto nilang isa itong malaking palasyong nakatago sa ilalim ng lupa. Huminto sa tapat na malaking pinto ang tatlo at akmang papasok na sana nang harangin sila ng dalawang lalaki at kinapkapan. Nang masigurong wala silang mga sandata, binuksan ng mga ito ang pinto. Huwag na huwag kayong magsasalita hanggat hindi kayo tinatanong ha. Madaling magalit yang si Arthur. Ayaw niya ng maingay. Hindi naman nagsalita pa si Dennis. Pagkapasok nila sa silid, nakita nila ang isang lalaking nakasuot na mahabang puting damit. May mahaba ring balbas at may nakatakip na bandana sa ulo. Magandang araw, Arthur. May mga kasama ako nais makipag-usap sa'yo. Ano ang pakay nila? Kung sasayangin niyo lang ang oras ko, uunahan ko na kayo. Wala akong panahon sa... Hindi na ituloy ni Arthur ang sasabihin nang ipakita ni Tatang Pilipo ang dalang ginto. Pwede po bang presyohan niyo ang mga dala ko? Maupo ka, Manong. Kayo dyan, dalhan niyo na makakain at inumin ng mga bisita natin. Utos ni Arthur sa mga tauhan ito. Naupo sina Tatang Pilipo habang sinusuri ni Arthur ang dala nilang ginto. Nagulat ito na mapag-alaman na purong ginto nga ang mga yon. At saan mo naman nakuha ang mga ito? Hindi mo ba alam na purong-puro ito? Alam ko, kaya ko nga pinapapresyohan sa iyo ang isang piraso. Dahil kung makatwira naman ang presyo mo, ipagbibili ko na sa iyo ang lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ni Arthur nang makita ang dalang supot ni Tatang Pilipo. Ang dami niya na. Pasensya na. Pero mukhang iilang piraso lang yung makakayanan kong bilhin. Hindi sapat ang hawak kong pera sa ngayon. Kung gayon, ang kaya mo lang bilhin dahil pangkain lang naman sana namin ang kailangan. Tugon ni Tatang Pilipo. Nang magkasundo ang mga ito, binayaran ni Arthur ang matanda. Matapos ay umalis na ang mga ito. Ngunit bago pa man sila makalabas sa lugar, muli silang hinarang ng mga tauhan ni Arthur. Sa palagay niyo, hayaan ko lang kayong makaalis sa aking teritoryo. Dala ang ganyang karaming ginto. Sayang naman. Arthur,
Para namang hindi tayo magkaibigan, palato mo na sa akin itong mga to. Hindi naman talaga tayo magkaibigan, Polyon. Sa negosyo, walang ganon. Ang kasakiman sa yaman, kailanman hindi nakabubuti sa isang tao. Hayaan mo na lang kaming makalis kung ayaw mong pagsisihan ang mga susunod na mangyayari. Walang tumatakot sa akin sa sarili kong teritoryo, tanda. Sumenyas ito at nagsipaglabasan ang mga tauhan. Tinutukan ng baril sina Tatang Filipo. Isinilid ni Dennis ang kamay sa bulsa habang nakatingala at sumipol. Kilala ni Polyon ang ugali nito. Sa oras na maging ganon ang postura ng binata, siguradong magkakagulo. Huminahon ka lang, Dennis. Wala kayong magagawa rito. Napapaligiran nila tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagalaw hanggat hindi sila gumagawa ng masama. Kahit nakatitig ito sa malayo, matalas ang pakiramdam nito. Inoobserbahan ng bawat galaw ng mga tao sa paligid hanggang sa isa sa mga tauhan ni Arthur ang lumapit. Biglang inagaw ni Dennis ang armas at pinagbabaril ang mga tauhan ni Arthur. Di ako marunong humawak ng baril. Pasensya na kayo ha. Walang tinamaan sa inyo eh. Isa-isang nagsipagtayuan ang mga ito habang nakatitig kay Dennis. Abat ang lakas ng loob mo. Hindi mo ba alam na itinuturing kong sagrado ang lugar na ito? Sino ka para dunghisan ng pamamahay ko? Teka, Polyon. Ano nga bang pinunta namin dito? Para magbenta ng ginto. May dala ba kaming sandata? May ginawa ba tayong masama? Wala naman. O ngayon, sino ang humarang sa amin para kunin ang ginto ni Tatang? Di si Arthur. Ang tanong ko, sino ang may binabalak na masama? Kami ba o si Arthur? Si Arthur nga. Napangiti na lamang si Dennis dahil nakita nito kung paanong mamula sa galit si Arthur. Isa kang tampalasan. Wala kang galang. Alam mo ba ang kaparusahan sa mga kagaya mo? Kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Naku, naloko na. Hindi na nagbibiro si Arthur, Dennis. Huwag ka na kasing sumagot. Baka sakaling hindi na niya tayo ipapatay. Ano bang ikinakatakot mo? Lahat naman tayo mamamatay. Pero nakatakda ito sa sarili-sarili nating panahon. At hindi ito ang oras para sa atin. Ikinumpas ni Tatang Filipo ang kamay. Biglang nanigas ang katawan ng mga tauhan ni Arthur. Anong ginawa mo sa kanila? Nakaramdam ng takot si Arthur nang makita ang mga mata ng matanda. Maging si Dennis ay nagtataka kung ano ang nangyari. Pinapakalma ko lamang sila para maiwasan ang kapahamakan. Aalis na kami ng mga kasama ko at wag na wag mo kaming susundan. Dahil sa oras na maramdaman kong nasa panganib kami, alam mo na ang mangyayari. Hindi na nakapagsalita si Arthur. Pasimpleng naglakad palabas si Dennis. Wala ni isa sa mga tauhan ni Arthur ang kumilos hanggang sa tuluyan silang makalabas sa lugar. Muntik na tayo dun ah. Teka, ano bang ginawa mo sa kanila, Tatang? Wala naman. Pinakalma ko lamang sila. Mamaya mawawala din yung epekto ng tegalpo ko. Kaya umalis na tayo rito. Isa pa, nagugutom na talaga ako eh. Pambihira, anong klaseng tao ko ba talaga?
Naghihinala na ako sa'yo, tatang, ha? Mangkukulam ka, no? Mangkukulam, mukhang hindi ganon. Magtatanungan na lang ba tayo rito? Kanina pa nanginginig yung tuhod ko eh. Wika ni Mang Filipo. Napailing na lamang ang binata dahil alam nitong may kakaiba sa matanda. Habang kumakain, pinagmamasdan ni Dennis ang matanda. Napansin naman ito ni Tatang Filipo kaya nagbiro ito. O ano? Baka mamaya matunaw na ako niyan ha. Ano ba kasing tinitignan mo? Biglang iniiwas ni Dennis ang tingin. Wala naman, tatang. Pulyon, gaano ka na katagal nakikipagnegosasyon sa Muslim na yon? Matagal na. Sa kanya nga namin dinadala yung mga... Alam mo na. Alam mo, wala ka magandang kinabukasan sa ganyang gawain. Pwede ka namang maganap na matinong trabaho eh. Sa laki ng katawan mo, maraming tatanggap sa'yo bilang kargador. Mas mabilis kasi yung kita dito, pare. Isa pa, dalawa yung pinag-aaral kong kapatid. Hindi kakayanin ng pagiging kargador yung matrikula nila. Naroon na ako, Pulyon. Pero delikado yung ganyang gawain. Madali nga ang pera. Nakataya naman yung buhay mo. Kung minsan kailangan din nating magtiyaga. Alam mo, Dennis, kung ipibikit ko lang yung mga mata ko habang nakikinig sa'yo, iisipin ko talaga na iba ka ng tao eh. Ha? Bakit naman? Ang galing mo kasing mangaral. Parang hindi ikaw si Dennis na nakilala ko. Inoobserbahan ni Tatang Filipo ang dalawa. Napagtanto na matanda na may likas na kabaitan ang mga ito. Tinulak lamang ng pagkakataon upang gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang kalooban. Alam ninyo, ang buhay sa mundo ay mahirap. Pasalibuot at punong-puno ng pagsubok. Ngayon kung hindi ka marunong makibagay, hindi ka mabubuhay. Alam mo, tama ang sinabi mo, tatang eh. Pero hindi rin sa lahat ng panahon. May mga pagkakataong kailangan mong gumawa ng mabigat na pasya. At dahil wala kang ibang sasandalan, pipiliin mo ang mas madali. Kahit pa nakataya ang sarili mong buhay. Nauunawaan ko si Pulyon. Kaso bilang kaibigan, wala din ako magagawa para tulungan siya eh. Sapat na ang pagbibigay ng payo sa kanya. Hayaan mo siyang magpasya. Kung susundin niya ba ang mga yon o hindi. Huwag ka na masyadong mag-alala, Dennis. Palagi naman akong nag-iingat eh. Isa pa, malakas kaya yung kakampi ko. Wika ni Pulyon habang tinatapik-tapik ang balikat ng kaibigan. Hindi sa lahat ng oras, nandyan ako. Paano kung nagkataon na hindi mo ko mahanap? Anong mangyayari sa'yo? Jesus, alam ko naman na hindi mo ko iiwanan sa ere, pare. Tapusin na nga natin yung pagkain. Malamig na yung sabaw ng bulalo. Nagsisibo na tuloy. Wika ni Pulyon. Nagpatuloy sa pagkain ang tatlo. Nang matapos ay nagpaalam na si Pulyon. Dahil may lakad pa ito. Naiwan naman sina Dennis at Tatang Filipo. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang kilalanin ng husto ang matanda. Teka, tatang, saan ho ba talaga kayo nanggaling? Ngayon ko lang po kayo nakita rito eh. Sabihin na lang nating napadaan lamang ako dahil may mga hinahanap na tao. Hinahanap na tao? Sino naman po yung mga yun? At sigurado ba kayong dito nyo siya matatagpuan? Wala, pero malakas ang kutob ko na nasa paligid lamang siya
at nag-aantay ng tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon? Sino ba tong taong hinahanap mo? Pasensya na, pero hindi ko maaaring sabihin sa'yo. O siya, mauuna na ako ha. Heto nga pala ang sobra sa napagbentahan natin ng ginto. Sa inyo na, bigyan mo yung kaibigan mo nang hindi na maisipang gumawa ng masama. Sa inyo po ito Paano po kayo? Huwag mo kong alalahanin. Ako na ang bahala sa sarili ko. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay umalis na ang matanda. Naiwang nakaupo sa kainan ng binata habang pinagmamastan itong maglakad palayo hanggang sa tuluyan ng maglaho sa madilim na lansangan. Pilit iniisip ni Dennis kung sino ang matandang yon. Alam nito na hindi pangkaraniwang tao si Tatang Filipo at siya mismo ang makakapagpatunay doon. Ilang minuto ang lumipas. Nagpasya ang binatang umuwi na. Bumili muna ng makakain bago tumuloy. Pagkarating sa tahanan, nakita nito ang amang nakaupo sa sala at may sugat sa noo. O tay, ano pong nangyari sa noo ninyo? Bakit po may sugat yan? Nagkagulo kanina sa palengke. Natamaan ako ng maliit na bato. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ito malala. Ayos lang ako. Ikaw saan ka galing? At ano yung daladala mo? Wika ng ama. Napansin ito ang dalang supot ni Dennis. Binili ko po sa bayan tay. Naisip ko na pagod na kayo ni nanay. Kaya bumili na lang ako ng lutong ulam. Sandali lang po. Magsasaing lang ako. Saan ka namang kumuha ng pambili? Mamaya may ginawa ka na namang kalokohan sa bayan ha. Pambihira naman tay. Wala akong ginawang kalokohan May tinulungan lang ako matanda. Natuwa sa akin. Kaya binigyan niya ako ng kaunting pera. Sinasabi ko lang, kilala kita Dennis ha. Ay naku tay, hindi naman sa lahat ng oras ganun ako Isa pa, galing sa malinis na paraan tong pinambili ko. Sige na nga, magsasaing na muna ako. Ito ang kadalasang linyahan ng ama sa tuwing uuwi ang binata na may dalang pagkain. Hindi naman niya ito masisisi dahil siya rin mismo ang gumagawa ng paraan para pagdudahan siya ng ama. Ngunit sa kabila nun, alam ni Manoy na may itinatagong kabutihan ang anak. Kinabukasan, muling bumalik ng bayan si Dennis para hanapin si Polyon at ibigay ang parte nito mula sa perang pinagkaloob na matanda. Ngunit nagulat ang binata dahil sumalubong sa kanya ang isang malungkot na balita. Natagpuan ng kaibigan sa gilid ng ilog. Wala ng buhay ayon sa mga nakakita. Wala rin itong ulo at tinadtad ng taga ang katawan. Matalik na magkaibigan ang dalawa simula mga bata pa lang. Kaya hindi matanggap ni Dennis ang nangyari kay Polyon. Pinuntahan ng binata ang mga naiwang kaanak ng kaibigan upang makiramay. Nagulat si Dennis dahil hindi man lang sinabi ni Polyon na mag-isa na lamang nitong itinataguyod ang dalawang kapatid. Ayon sa mga ito, matagal nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Habang nakadungaw sa kabaong ng kaibigan, bigla itong tinawag ng isa sa mga nakikiramay. Ayon dito, isang matandang lalaki ang naghahanap sa kanila ni Polyon. May hinala ang binatang si Tatang Filipo ang tinutukoy nito. Hindi nga nagkamali si Dennis dahil nakita nitong nakatayo sa labas ng bakuran si Tatang Filipo.
Pasensya na at natagalan akong hanapin ang tahanan ng kaibigan mo. Nakikiramay ako, Dennis. Maraming salamat po, Tatang. Tumuloy po muna kayo nang makapagkape. Naupo ang mga ito sa tabi ng kabaong ni Polyon at tinuloy ang pag-uusap. Sadyang nakakapanghinayang ang buhay ng kaibigan mo. Masyado pa siyang bata para sapitin ang ganong klase ng kamatayan. Ang hinala ko, mga tauhan ni Arthur ang may gawa nito sa kanya. Nakukonsensya tuloy ako kung bakit ko pa pinakiusapan si Polyon na samahan tayo roon. Sa palagay ko, hindi normal na tao ang may gawa nito. Oo, hindi talaga normal dahil mga halang ang kaluluwa nila at wala silang pakundangan. Tignan mo yung ginawa nila kay Polyon. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi mga tao ang gumawa sa kanya nito. Mga hayops. Teka, hindi tao. Anong uri ng nilalang ang gagawa ng ganitong uri ng pagpatay? Alam kong hindi ka maniniwala kung sasabihin kong mga aswang ang pumatay sa kanya. Ay naku, Tatang, yan na naman yung kalokohan. Paano mo naman nasabi mga aswang? Ang mga kagat sa kanyang leeg, mga sugat sa katawan na hindi gawa ng anumang patalim, kundi matatalas na kuko ng isang malaking halimaw. Ang pagkakaputol ng ulo ni Polyon ay tila hinila ito mula sa kanyang katawan. Yan din nga po yung sinabi sa akin ng mga taga-morgue. Pinahirapan nila ng husto si Polyon bago patayin. Kinaladkad pa nga daw siya sa daan . Hindi ba gano'n naman talaga yung ugali ng... Hindi na naituloy ni Dennis ang sasabihin dahil dumating ang pangkat ni Arthur. Naparito lang ako para makiramay. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mong magpakita sa burol ng taong pinatay mo. Galit na galit si Dennis nang makita si Arthur sa pag-aakalang ito ang pumatay sa kaibigan. Pasensya na, kapatid, pero hindi ako ang may gawa nito kay Polyon. Oo, aminin kong masama akong tao, pero para sa akin, mabuting kaibigan si Polyon. Kaya maniwala ka man o hindi ko magagawa to sa kanya. Maghunustili ka lamang, Dennis. Kagaya ng sinabi ko, hindi tao ang pumatay kay Polyon, kundi mga aswang. Pwede ba, Tatang? Hindi ako naniniwala sa mga aswang dahil ni minsan hindi ako nakakita ng mga kagaya nila. Pues ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, maniwala ka sa matandang to dahil maging ako ay meron ding karanasan sa kanila. Wika ni Arthur. Itinaas nito ang kanyang damit. Tumambad ang malalaking pilat na dulot ng kalmot mula sa kung anong nilalang. 3 mahabang pilat mula sa 3 malalaking kuko. Walang dudang isang talunanon ang may gawa nito. Sabihin mo sa akin, Arthur, ano ang anyo ng nilalang na sumalakay sa'yo? Madilim na mga oras na yun pero naaninag ko yung anyo ng nilalang. Pabuira mo yung kanyang ulo. May mahabang mga kamay na may tig-3 daliri sa bawat isa. Mukhang tama nga ang hinala ko. Isang talunano ng nanalakay sa'yo. Base din sa kwento ng mga nakakita kay Polyon, parehong sugat ang natamo ng binata. Ang pagkakaiba nga lang pinugutan ito ng ulo ng nilalang. Dumungaw si Arthur sa taul ng binata. Nakita ang tahi sa bandang leeg. Patunay na idinuktong lamang ang balat ng kanyang ulo. Hindi na nagsalita si Dennis na mga sandaling yun. Iniisip nito ang sinasabi ng 2 nakakatanda.
Nagpatuloy sa pag-uusap sina Tatang Pilipo at Arthur tungkol sa nangyari hanggang sa napagkasunduan ng mga ito na tugisin ang nilalang. Kaya kong magkaloob ng mga sandatang gagamitin, pero hindi ko alam kung paano siyang palalabasin. Ang mga talonanon, uri ng aswang na walang kakayanang magbago ng kanilang anyo. Hindi kagaya ng ibang uri, nananatili sila sa anyong aswang at hindi maaaring lumabas tuwing may araw dahil masusunog ang kanilang balat. Dagdag pa ng matanda, pahirapan ang pagtugis sa mga ganitong nilalang dahil halos wala itong bakas na iniiwan. Kung painan kaya natin, Tatang? Hindi rin uubra ang sinasabi mo. Matalino mga talonanon. Alam nila kung may patibong sa paligid o nauhulog sila sa isang betag. Ang tanging paraan lamang para matalo sila ay sa pamamagitan ng harapang labanan. Hindi kayang talunin ng pangkaraniwang tao mga ganong uri ng nilalang, Manong. Mukhang imposibleng mapatay ang mga yon. Kung titignan, imposible. Ngunit kung may sapat kang kaalaman tungkol sa kanila, madali na lang hahanapin ang kahinaan ng kanilang uri. Kahinaan? Ano naman ang kahinaan ng isang impakto? Ang mga talonanon may hahalin tulad sa mga engkanto. Palapit sila sa uri ng mga tikbalang. Kung ang kahinaan ng mga tikbalang ay ang ginto nilang buhok, ang mga talonano naman ay ang kanilang buntot na nakapulupot sa kanilang bewang. Kailangang maputol natin ito para tuluyan silang manghina. Sa pagkakataong yon, maaari silang tabla ng anumang uri ng sandata. Pisikal na labanan pa din ang usapan, Tatang. At alam kong hindi tayo mananalo. Ako nang bahala sa bagay na yon. Ang kailangan mo na lang gawin, hanapin ang lugar kung saan sila madalas sumalakay. Marami akong galamay. Madali kong magagawa yung sinasabi mo. Pero anong gagawin mo para matalo ang mga aswang na yon? Basta't gawin mo na lamang ang sinasabi ko at manood. Nakikinig lamang si Dennis sa mga ito. Hindi nagsasalita. Ngunit sa isipan ng binata, nagtataka kung bakit gano'n na lamang kakumpiyansa si Tatang Pilipo na magagawa niyang talunin ang mga aswang. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na si Arthur na aalis. Kinuha ni Dennis ang pagkakataong yun upang tanungin ng matanda. Tatang, nadinig ko yung pag-uusap niyo ni Arthur kanina. Kung totoo mang aswang ang pumatay kay Pulyon, paano mo siyang tatalunin? Kagaya ng sinabi ko, ako nang bahala roon. Kung gusto mong makita, sumama ka na lang. Biglang naintriga ang binata sa mga sinabi ni Tatang Pilipo. Gusto din itong patunayan sa sarili kung totoo nga ba ang mga aswang at kung paano ito magagawang talunin ng isang matanda. Ilang araw ang nagdaan. Wala pa din silang balita tungkol sa pumatay kay Pulyon. Nakaburol pa din ito dahil sa kahilingan ni Arthur. Halos doon na din nakatira si Dennis dahil walang kasama ang mga nakababatang kapatid ng kaibigan. Napuna na din ng ama ang madalang nitong pag-uwi. Dennis, matagal pa ba bago ilibing si Pulyon? Magdadalawang linggo na siyang nakaburol, ha? Ano pa bang hinihintay? Wala naman na siyang kamag-anak na pupunta. Hindi ko po alam kung ano yung dahilan ni Arthur. Siya yung nagpapaantala ng libing ni Pulyon. Ayon sa kanya, huwag daw ipapalibing yung kaibigan ko hanggat hindi niya sinasabi. Nakapagtataka naman ang kinikilos ng tao na yon. Ano nga kayang dahilan? Bueno, kung kailangan mo ng tulong, magpasabi ka lang.
O siya, aalis na muna ako at isara mo ang bahay ha, bago ka umalis. Tay, may sakit po ba kayo? Wala naman, bakit mo na itanong? Himala kasi hindi mo ko pinangaralan ngayong araw. Abay loko kang bata ka. Anong gusto mo? Palagi tayong magsigawan at magbangayan. Hindi naman po sa ganun, tay. Nakakapanibago lang po kasi. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sige na't aalis na ako. Pag-uusap ng mag-ama. Ilang minuto pagkaalis ni Tatay Manoy, nagpasya na din si Dennis na bumalik sa tahanan ni Napoleon. Nagulat ito nang madatnan ang ilang kalalakihang nakasuot ng mahabang itim na damit. Lumapit ang binata upang kausapin ang mga ito. Magandang hapon. Sino po sila? Tanong ng binata. Lumingon ang isa sa kanila at nagtanggal ng talukbong at ngumiti. Magandang hapon. Hinahanap namin ang matandang si Felipo. May nakapagsabi sa aming nandito siya. Tugon ng lalaki. Si Dennis ang tipo ng taong hindi madaling nagtitiwala. Noon niya lamang nakita ang mga lalaking kausap at ang nakapagtataka. Kilala nito si Tatang Felipo. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy mo. Ngayon ko lang din kasi narinig yung pangalang yan Pasensya na po ha, hindi ko siya kilala. Ganun ba? Pero mukhang kabaliktaran ng mga sinasabi mo ang galaw ng iyong katawan. Masama ang nagsisinungaling. Tinatawag mo ba akong sinungaling? Ang lakas naman ng loob mo. Mukhang hindi mo yata ako kilala, Manong. Kilala kita. Isa kang sanggalo. Sakit sa ulo ng lipunang ito. Walang manghihinayang kung mamamatay ka ngayon. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo sa'kin kung nasan si Tatang Felipo. Baka sakaling magbago ang isipan ko, hindi kita isunod sa kaibigan mo. Tugon ng lalaki habang nakahawak sa ataol ni Polyon. Kung ganon, ikaw pala ang pumatay sa kaibigan ko. Hindi ako ang personal na pumatay sa kanya. Pero parang gano'n na nga. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng pagkamatay niya? Pagsisinungaling. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na kung nasan si Tatang Felipo. Baka sakaling magbago ang isipan ko. Nilingon ni Dennis ang mga kasama ng lalaki. Nakita ang mga nanlilisik na mga mata at naghahaba ang pangil na mga ito. Alam ng binatang hindi pangkaraniwang tao ang nasa harap niya ng mga oras na yun at wala siyang kalaban-laban. Bukod pa dito may mga inosente ding naroroon kaya pinili nitong kumalma. Hindi ako nagsisinungaling. Wala akong alam sa mga sinasabi mo kaya makakaalis na kayo. Maikli lang ang pasensya ko, bata. Hindi ako mahilig sa ikalawang pagkakataon. Kaya isang beses pa akong magtatanong, nasan si Tatang Felipo? Hindi ka rin makulit ano? Sinabi ko ng hindi na naituloy ni Dennis ang sasabihin dahil bigla itong sinuntok ng lalaki sa sikmura. Napaluhod ang binata at halos mawala ng malay dahil sa lakas ng pagkakasuntok. Ano? Pakiulit nga. Hinawakan ito sa leeg ng lalaki. Itinaas. Ngunit nakakalokong ngiti lamang ang tinugon ni Dennis. Dahil dito, muling sinuntok ng lalaki ang binata. At sa pagkakataong yun, tuluyan ang bumagsak si Dennis. Pilit na tumatayo, ngunit sa hindi malamang dahilan, nanginig na ang tuhod. Ano na, Dennis? Huwag mong sabihing natatakot ka. Tumayo ka.
Hindi ito ang oras para maduwag. Wika ng binata sa sarili habang pilit na tumatayo. Ngunit bago pa man nakabangon, muli siyang sinipa ng lalaki at hinawakan sa buhok. Ano? Hindi ka pa din ba magsasalita? Wala kang makukuha sa akin dahil hindi ko kilala ang sinasabi mong tao. Hindi rin maganda ang sobrang pagpapakabayani kung minsan mamamatay ka lang ng walang dahilan. Wika ng lalaki, sabay hagis kay Dennis sa malayo. Tumama ang binata sa haligi ng bakod na naging dahilan ng tuluyang pagkaparalisa ng katawan. Unti-unting nanlalabo ang paningin, maging ang pandinig ay unti-unti ding nawawala. Bahagyang nawala sa ulirat si Dennis, ngunit pinilit nitong manatiling gising para masaksihan ang mangyayari at malaman ang totoong kakayanan ng matanda. Hindi na pala kailangan ng tulong ni Arthur. Kusa na kayong nagpakita. Hindi ko alam kung ano ang kasalanan ng kabataang ito. Lalo na yung nakaburol at kailangan nilang sapitin ang ganitong kalupitan. Walang kasalanan ang mga kabataang ito. Alam mo bang ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa kanila? Gayunpaman, hindi sila dapat nadamay. Ako lang ang pakay mo, Murad. Kaya ako lang dapat ang harapin mo. Pero anong ginawa mo? Idinamay mo mga inosente. Kung hindi ka nakialam sa mga gawain namin, hindi tayo hahantong sa ganito. Wala sanang madadamay. Ngayon sino ang dapat sisihin? Habang nag-uusap si Murad at Tatang Filipo, sinikap ni Dennis na iupo ang sarili. Hindi na nito maigalaw ang babang parte ng katawan. Ngunit nagawa pa niyang sumandal sa puno at kinuha ang atensyon ni Tatang Filipo. Huwag kang makinig sa kanya. Ginawa lang namin ang tama, Tatang. Dahil hindi mo pagkakatiwalaan ang taong yan. At siguro, yun din ang naramdaman ni Polyon. Kaya alam kong walang pagsisisi ang kaibigan ko nung inialay niya ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, tama ang sinabi ng taong ito. Kasalanan ko kung bakit namatay ang kaibigan mo at kung bakit nasa ganyang kang kalagayan ngayon. At ikaw naman, Murad, mukhang dito na magwawakas sa mga gawain mo. Masyado kang mayabang. Hindi mo ba naaalala kung bakit ka tumakas? Yun ay dahil sa mahina ka. Hindi mo kayang tapusin ng iyong sinimulan noon. Oo, tama ka. Pero nagawa kong patayin ang tatay mo at wala kong pinanghihinayangan o pinagsisisihan. Yan mismo ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Nung pinatay mo si Ama, sinaluko ang kanyang tungkulin at kasalukuyang namumuno sa aming samahan. At mukhang sayo na din magwawakas ang inyong angkan. Biglang nawala ang matanda sa paningin ni Dennis. Laking gulat ni Murad nang biglang bumagsak ang isa sa mga tauhan nito. Isa-isa na ding nagsipulasan ang mga nakikilamay dahil sa kaguluhan. Ang akala ng mga ito ay simpleng away lamang ang nangyayari. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ito ay labanan sa pagitan ng isang batikang ermitanyo at angkan ng mambabarang. Kagaya ng dati, traidor ka pa rin. Hindi ka pa rin marunong lumaban ng patas. Lumaban ng patas? Bakit kayo ba? Nung nambiktima kayo ng mga inosente, pinatay niyo sila upang gawing alay. Sa palagay mo, patas ba yon? Pinigilan ko lamang ang hindi magandang gawin ng inyong angkan. Masyado kang pakilamero. Bakit hindi ka nalang manahimik? Habang nag-uusap ang mga ito,
Isa na naman sa tauhan ni Murad ang bumagsak. Tuluyan lang kayong mauubos kung magmamatigas ka at mananatili sa lugar na ito. Hindi ko na maaaring palampasin ang pagkakataong to. Kung kinakailangang mamatay ako para maipaghiganti lamang ang kamatayan ni Ama, maluwag kong tatanggapin at siguradong malaking karangalan para sa angkang ko ang mapatay ka. Malaking kahibangan ang iniisip mo. Pinibigyan kita ng pagkakataong maituwid ang mali niyong adhikain. Ayoko ding umabot sa ganito mga bagay-bagay. Pero pinilit ako ng iyong ama. Simula pa lang, kung hindi ka na nakialam, hindi na sana aabot sa ganito ang lahat. Ang mga nangyaring patayan sa nakaraan, ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yun. Dahil isa kang pakilamero. Uulitin ko, Murad. Ginawa ko lamang ang nararapat. Dahil kailanman, walang tama sa gustong mangyari ng iyong ama. Kagaya mo, iniisip lamang din ni Ama ang kapakanan ng aming angkan. Kung paano kaming mabubuhay sa marahas na mundong ito. Hindi kagaya ng lahi mo. Walang tumatanggap sa mga kagaya namin. Salot ang tingin sa amin ng mga tao. Sila ang sumira ng buhay namin. Huwag mong isisi sa mga tao ang mali niyong gawain. Naging ganon ang tingin nila sa inyo. Dahil na din sa maling paggamit ng inyong kapangyarihan. Inabuso niyo ang lahat ng kakayanang ibinigay sa inyo. Ano pa man ang dahilan, hindi na nito mababago ang lahat. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, handa kong ibuwis ang aking buhay. Maipaghiganti lamang ang kamatayan ng aking ama. Nagulat si Dennis nang biglang tanggalin ng mga kasama ni Murad ang talukbong. Tumambad sa binata ang anyo ng mga ito. Napangiti si Dennis. Hindi nito akalaing masasaksihan ng totoong anyo ng aswang. Muling nagpakita si Tatang Filipo at hinarangan si Dennis. Sila ang tinatawag na mga talunanon. Tama nga ang hinala ko. Mga alaga nga sila ni Murad. Hindi ko akalain kung kailan mamamatay na ako. Saka pa lang ako nakakita ng aswang. Huwag ka nga magsalita ng ganyan dahil hindi ka pa mamamatay. Naglakad palayo kay Dennis ang matanda. Sinugod ang mga aswang. Lalong namangha ang binata dahil sa kabila ng edad ni Tatang Filipo. Nagagawa nito makipagsabayan sa malalakas na aswang. Dumadagundong ang bawat suntok nito. At sa tuwing tatamaan ang mga kalaban, napupunit ang laman. Hindi inakala ng binata na may itinatagong lakas pala ang matanda. Patuloy sa pakikipagbuno si Tatang Filipo. Nagulat si Dennis na makitang may ginawa si Murad. Naglabas ito ng patalim. Sinaksak ang isa sa mga kasamahan. Dinukot ang puso at kinain. Halos masuka ang binata sa nakikitang tanawin. Matapos ay hinarap ni Murad si Tatang Filipo. Abala ang matanda sa pakikipagtuos sa dalawa pang aswang. Habang naglalakad si Murad, unti-unting nagbabago ang anyo nito. Naramdaman na matanda ang kakaibang presensya at nang lumingon ito sa kinaroroonan ni Murad, tumambad ang malaking nilalang na may ulo ng baboy at katawan ng tao. Nawala sa isipan ni Tatang Filipo ang dalawang kalaban dahil napako ang atensyon nito sa paparating na nilalang. Hinawakan ng dalawang aswang ang magkabilaang kamay na matanda at iniharap kay Murad. Tignan mo nga naman, sinong mag-akala na aabot ka sa puntong ipagpapalit mo ang iyong pagiging tao? Ginawa ko ang lahat dahil alam kong darating sa puntong magtatagpo tayo
At alam kong wala akong laban sa'yo. Ngayon tignan natin kung makakapagyabang ka ba. Sinakal ni Murad ang matanda. Akmang sasaksakin na sana gamit ang matatalas nitong kuko. Nang biglang may tumarak na matalas na bagay sa kanyang likod. At nang lingunin ito, nakita ang isang matipunong lalaki na may hawak ng pana. Walang yakang aswang ka. Sa wakas nagkita rin tayo. Ngayon pagbabayaran mo ang pagkamatay ng asawa at anak ko. Teka sandali, hindi ba't ikaw yung Muslim na nakatira noon sa dalampasigan? Natatandaan na kita. Alam mo bang musika pa din sa aking tenga ang pagmamakaawa mong wag patayin ang mag-anak mo? Sariwa pa sa akin ang tanawin nung patayin mo sa harapan ko ang aking mga anak. Alam mo bang yun ang naging inspirasyon ko para umabot sa ganitong antas? Nandito ka rin para magiganti. Maganda yan. Ang pusong punong-puno ng galit at paghihiganti ay napakasarap sa panglasa. Hindi na nagsalita si Arthur. Muli nitong pinanas si Murad. Tinamaan ang nilalang sa braso. Dahilan para mabitawan si Tatang Filipo mula sa pagkakasakal. Dahil sa inis, sinugod nito si Arthur. Ngunit bago pa man lumapat ang kamay sa lalaki, nakaramdam na ng kakaibang presensya si Murad. Hindi na nito naituloy ang pag-atake. Dali-dali itong umatras at tinignang mabuti si Arthur. Nanlaki ang mga mata ni Murad. Nang mapagtantong ang presensyang nararamdaman ay mula sa mga markang nasa katawan ng mandirigmang Muslim. Sa nakikita ko, maging ikaw ay nakipagpalit ng kaluluwa sa mga demonyo. Masyadong mataas ang ambisyon mo. Ginawa mo rin ba ito para mapatay ako? Kung gayon, hindi tayo nagkakalayo. Hindi ako nakipagkasundo sa demonyo. Isang lumang kasulatan ng matagal nang nakatago sa aking lalagyan. Naglalaman ito ng mga pamamaraan para magkaroon ng lakas na hihigitan ng pangkaraniwang tao. Masaya ito. Tignan nga natin kung ano ang magagawa ng isang mandirigma. Biglang sinugod ni Murad si Arthur. Sunod-sunod itong nagpakawala ng palaso na tumama naman sa katawan ng kalaban. Bago pa maabot ni Murad si Arthur, nagawa nitong makaiwas. Binunot ang sandata mula sa kanyang bewang at sunod-sunod na tinagas si Murad. Kinuha naman ni Tatang Felipe ang pagkakataon upang ihanda ang susunod niyang pag-atake. Nagdatingan ang mga tauhan ni Arthur. Binuhat palayo sa lugarang binata. Ayon sa mga ito, maglalagay sila ng pampasabog sa paligid. Bagay na tinutulan naman ni Dennis. Hindi maaari. Tahanan to ng kaibigan ko. At kasalukuyan siyang nakaburol. Hindi ako papayag na sirain niyo ang lugar na ito. Ngunit hindi nakinig ang mga tauhan ni Arthur. Tinuloy ang paglalagay ng mga dinamita sa paligid. Nang mapansin ni Tatang Filipo, kagad nitong sinaway ang mga tao. Walang magagawa ang mga pampasabog na yan laban sa mga kagaya nila. Magdadala lamang ng kapahamakan sa paligid ang gagawin ninyo. Kaya itigil nyo yan. Nagulat ang matanda nang marinig na sumigaw ang mandirigmang Muslim. Nakita nitong nakabaon ng kamay ni Murad sa dibdib ni Arthur. Habang itinataas niya ito, pilit kumakawala ang Ginoo. Ngunit wala na siyang magagawa dahil sa tuwing kikilos, lalo lamang lumalalim ang pagkakabaon ng mga kuko ni Murad. Anong sinabi mo kanina?
lakas na kayang higitan ng pangkaraniwang tao? Nagpapatawa ka ba? Nasaan ang pinagmamayabang mo? Hindi makasagot si Arthur. Sa halip, itinaas nito ang kanang kamay. Saka pa lamang napagtanto ni Murad na ang mga palasong nakatarak sa katawan niya ay mga pampasabog. Di mo nakita yun, no? Paalam na, Murad. Magkita na lang tayo sa impyerno. Matapos yun, isa-isang sumabog ang mga granadang nakatali sa mga palasong nakatarak sa katawan ni Murad. Nadamay sa pagsabog si Arthur, ngunit kahit ikamatay nito ang ginawa, walang nakitang bahid ng pagsisisi si Dennis. Hindi makapaniwala ang binatang may mga ganitong uri ng tao na kayang ibuwis ang buhay para sa kanilang mga adhikain. Ang sinasabi ng ama na sinasayang nito ang buhay sa walang kwentang mga gawain. Ilang sandali lang ay humupa ang alikabok na dulot ng pagsabog. Laking gulat ni Dennis. Nakita nitong nakatayo pa din si Murad at unti-unting naghihilom ang sugat. Sayang lang ang buhay mo. Sinabihan na kita. Hindi ako mapapatay ng kahit anong sandatang gawa ng tao. Nilingon ito si Tatang Filipo na nooy naroon pa din sa kinatatayuan. Ikaw tanda, hindi ka pa din ba natatakot sa mga nangyayari? Ano, itutuloy pa ba natin ang labanan? Inaasahan ko nang mangyayari ito. Alam ko ang kakayanan mo at hindi ako haharap sa iyo nang walang sapat na paghahanda. Muli itong naglahos sa paningin ni Dennis. Ilang segundo lang, sunod-sunod na pag-atake ang binigay nito kay Murad. Hindi malaman ng nilalang kung saan nanggagaling ang pag-atake. Naging mabagal din ang pagkilos nito dahil sa mga pinsalang natamo. Bagaman unti-unting naghihilom ang sugat, hindi pa din lubusang nagsasara ang mga ito. Patuloy na hinahagupit na matanda si Murad hanggang sa tuluyan na itong bumigay. Napaluhod ang malaking nilalang habang hawak-hawak ang mga sugat na dulot ng pag-atake ni Tatang Filipo. Anong problema? Bakit hindi ka na makapagyabang? Dinampot nito ang sandatang binitawan ni Arthur. Nilapitan si Murad. Hinawakan ito sa buhok at tinutukan ng patalim sa leeg. Bakit mo ginagawa to? Bakit kailangan mong makialam sa lahat ng gawain namin? Dahil hindi tama ang inyong adhikain. Maling-mali ang gusto niyong mangyari. Ginagawa lang naman namin ang nararapat para mabuhay. Kahit ano pa man ang dahilan mo, wala akong nakikitang tama sa mga naging gawain niyo. Simula pa noon, marami ng buhay ang nawala. At kung hindi kita pipigilan ngayon, lalo lang itong madaragdagan. Maswerte akong naabutan pa kita ng buhay at nagkaroon ng pagkakataong mapigilan kayo. Sa tuluyang pagsira ng balanse, ito ang maituturing kong huling misyon. At kahit ikamatay ko pa, hindi ko yung pagsisisihan dahil alam kong hindi na sayang ang 60 taong buhay sa pagpigil sa mga gawain nyo. Pareho lang tayong naging hangal at kahit ano pa man ang sabihin mo at gawin mong pagmamalinis, kapwa hindi may tatanggi na tayo ay naging biktima lamang ng tadhana. Isinilang sa magkabila ang panig ng mundo. Magkaiba ang paniniwala at adhikain, ngunit hindi may tatanggi. Nakarahasan ng tanging dahilan kung bakit humuntong tayo sa ganitong pagkakataon. Tama ka.
karahasan ang dahilan kung bakit nandito tayo sa tagpong ito. Ngunit isang bagay lang ang pinagkaiba natin. At ano naman yun, tanda? Lumalaban ako para sa mga tao. Matapos ay tinarak ni Tatang Filipo ang patalim sa dibdib ni Murat. Paalam na, Murat. Naway payapa kang makatawid sa kabilang buhay. Tanggapin mo ang pahintulot mula sa akin. Naway magkausap kayo ng iyong ama. May sinabi ako sa kanya bago ko siya patayin noon. Paalam, Tatang Murat. Hindi ko alam na hahantong tayo sa ganito. Ngunit gayunpaman, nagpapasalamat ako sa iyong mga kamay magwawakas ang aking buhay. Nakita ni Dennis ang pagtulo ng luha ni Tatang Filipo. Alam ng binata na may kung anong nagdudugtong sa dalawa bago pa man sila naging magkalaban. Matapos ang kaganapan, nilapitan na matanda si Dennis at binuhat. Hindi na po siguro ako magtatagal, Tatang. Bakit hindi mo na lang ako hayaang mamatay sa kinauupuan ko? Hindi ako naging ermitanyong babaylan nang walang dahilan. Kaya tumahimik ka na lang dyan. Inihiga nito si Dennis sa mahabang upuan. Nagsimulang gamutin ang mga natamong pinsala. Tuluyang nawala ng malay ang binata. At nang magising ito, magaling na ang lahat ng sugat. Nailibing na din si Polyon at ayon sa ama, 5 araw itong walang malay. Ano bang nangyari sa'yo at nawalan ka ng malay sa loob ng 5 araw? Maabang kwento, tay. Mas mabuti na lang sigurong wag ko nang sabihin. At ibaw na lang natin sa limot yung mga kaganapan. Oh, nagising ka na pala. Pasensya na kung nagpasya kaming ipalibing na si Polyon habang natutulog ka. Walang anuman po, Tatang. Kung ako ang tatanungin, yun din po magiging pasya ko. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Pasensya ka na. Hindi ko kayang pagalingin ang mga binti mo. Siguro nga mas maganda na yung ganito. Nang sa ganon, wala na ako maperwisyo. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit hindi ka na nakakalakad, bibigyan pa din natin ng kabuluhan ang buhay mo. Lingid sa kalaman ng binata na may ipinasa sa kanya si Tatang Filipo. Ito ang kakayanang makapanggamot. Natuklasan ito ni Dennis. Ginamit niya upang makatulong sa iba at tuluyang baguhin ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang nakilala si Dennis bilang isang manggagamot. Bagaman nakaupo lamang sa silyang digulong, hindi ito naging hadlang upang magampanan ang tungkulin. Kagaya ng gusto nitong mangyari, nag-iba ang tingin sa kanya ng mga tao. Iginalang ang binata at tiningala bilang isang magaling na manggagamot. Samantalang si Tatang Filipo naman, biglang naglaho. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Hindi rin ito nagpaalam kay Dennis. Hindi na hinanap ng binata ang maestro. Dahil sa isip nito, maaaring nagpahinga na si Tatang Filipo. Nawala man ang matanda, may naiwan naman itong legasiya. At yun ay ang kanyang mabuting aral. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.